Okay, mga kadistrito, we're here right now in P. Florentino Street. Actually, yung ancestral house ng mga Bagatsing nandun lang sa baba. May bagong restaurant dito na tuwing 5:30 to 11 lang nagbubukas. Ito yung Ramen Street by Shifu Pran. But you are Ron, right? Yes, sir. So ano nangyari at paano mo naumpisahan tong Ramen Street na concept ninyo? Actually, sir, during pandemic, so nawalan kami ng mga trabaho. Since kailangan namin kumita para sa family namin, so gumawa kami ng way kung paano magkaroon ng income. So nagkayaan kami mga magkakaibigan na magtayo ng kainan, and then inisip muna namin kung ano yung mga possible na pwede naming ibenta dito sa barangay namin nang wala sa iba. Kasi dati, para sa kaalaman niyo, no, mga kadistrito, dito may mga barbecue, Meron po, meron. mga popcorn, yung pumaparada, yung pizza kalye, di ba? Meron, sir. Okay, so you guys came up with the concept of ramen. Anyone sa inyo like madalas magluto or mahilig sa Japanese food? Actually, sir, galing ako ng Japanese cuisine, and then nagtrabaho ko more than 4 years doon. So lahat ng mga cooking technique doon na napag-aralan ko, and then in-apply ko lang dito. How long has this been operating na? Itong ramen Nag-start po kami last week of January. Nag-start kami. Actually, sir, 4 lang po kami noon. Sobrang hirap po nung time na yon kasi since 4 lang kami nag-ooperate. So kami nagtutulak, kami nagluluto, and then closing, kami din yung nagbabalik sa mga bahay. So, and then later on, habang tumatagal po, nakikilala na yung Ramen Street. That's the time na saka na po kami kumuha ng mga kasama namin, which is ang pinakamaganda dun, sir, kakilala din po namin na wala din po mga trabaho. So itong inumpisahan mo bilang something to get by during the times of pandemic ay naging and turns out to be a very successful business na nag-employ ng ibang tao. Yes, Now, is it already a full-time business? Nakita mo ng itong Ramen Street mo isang brand na pwede pagmayabang ng Sampaloc? Yes po, actually, sir, we're planning to get yung pwesto mismo. Okay. So, kasi medyo nahihirapan na din po kami talaga dahil sa sobrang dami ng pumupunta ng tao. So, sa tingin ko, sir, ito na yung magiging full-time na trabaho namin. Basta makahanap lang po kami ng pwesto po, ng location. Well, try to help you guys. Marami tayong kilalang may mga pwesto dito. At kung masarap talaga yung pagkain, bakit hindi ko itutulak na magkaroon kayo ng permanent home? So, ano yung specialty ng Ramen Street? Ano yung dapat ko subukan pag nandito ako ngayon? Sa ramen po, yung Tantanmen Ramen. And then yung pangalawa po yung Tonkatsu Hakata Ramen. Okay. And then so hindi lang po kami nagstay sa ramen kasi pwede pong manaway yung mga tao. So that time po nag-add kami ng rice meal, Mga rice which meals. is connected pa rin po sa Japanese cuisine. You have a very, very inspirational story, Ron, no? And I'm excited to try the food. So, yayain mo yung mga kadistrito natin to try out Ramen Street dito sa P. Florentino. Yes, sir. Magandang gabi po. Inaanyayahan ko po kayo na kumain dito sa aming munting kainan dito sa P. Florentino po. Ang pangalan po is Ramen Street by Chef Pran. Dito nyo po may experience yung Japanese cuisine na hindi nyo pagsisisihan. Mura din po. Murang-mura po. Okay, so yan mga kadistrito, saktong-sakto, medyo malamig ang panahon dahil malapit na ang Pasko. It is perfect ramen weather. When we come back, there is already going to be soup in my mouth. So let's try it out. Huh? Thank you, sir. Thank you. Thank you. Mga kadistrito, maliban sa napakasarap na manghang na ramen, crispy yung tempura, crispy din at malaman yung karaage. Hindi mo akalain na for the price you're paying dito sa P. Florentino, makakuha ka ng napakasarap na halos authentic Japanese style na cuisine. I am very, very satisfied na discover ko itong place na to at congratulations sa 4 na inspiring chefs na bumuo itong Ramen Street. Please try this place. It's a very, very good, affordable Japanese cuisine dito lang sa heart of Sampaloc, sa P. Florentino. At gusto ko, tabi ka.